Ayan na po, ayaw na raw dumalo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Quadcom hearing po na nakatakda, kung hindi ako nagkamali, ngayong Miyerkules, ano po, na? Dahil ho, sabi ng dating Pangulo, tapos na eh, sinabi ko na lahat eh, no? Nasabi na daw niya lahat doon ho sa Senate hearing. So ano pang silbi dun sa kanyang pag-attend dyan sa Quadcom? 'Di ba? Ang sabi ho ng dating Pangulo, kung gusto daw ng mga kongresista na malaman yung lahat po ng mga sinabi ho niya, humingi ho sila ng ng transcript diyan sa Senate eh. Anyway, may access man sila doon. Parang ano lang yan eh, interparliamentary courtesy lang yun, mga kabida, ano po, no? Humingi lang sila doon ng transcript at basahin nila yung lahat ng mga sinabi ho ng Pangulo doon o ng dating Pangulo po, no? Pero kung hindi sila kontento doon sa transcript, gusto nila talagang mapakinggan yung boses ho ng dating Pangulo, humingi sila ng recorded hearing doon, no? Sa Senate po. Marami rin kumakalat dyan sa YouTube, ano po, mga kabida. Pwede rin silang kumuha doon, di ba? Para po malaman po nila yung mga sinabi ho ng dating Pangulo, no? Para sa akin lang po, tama po yung sinabi ho ng dating Pangulo, ano po? Ano pong silbi doon sa kanyang pag-attend doon sa Quadcom? Alam naman po natin, mga kabida, may mga negative comments na yung mga congressman sa kanya eh. 'Di ba? After doon sa hearing ng Senate, nagpalabas ng mga commentaries at anong tawag dyan? Statements itong mga congressman. Keso, sabi ho ng isa doon na kailangan na daw kasuhan si Digong kasi inamin daw ho ni Digong na mayroon siyang death squad, may napatay na daw si Digong, di ba? May mga ganun na mga statements mula sa House of Representatives. So what's the use of attending there? Para ho gisahin ho si dating Pangulong Duterte doon? Bias na kasi Bias na 'yon. Meron ng mga hindi magandang mga statements na ipinalabas po itong mga mababatas natin diyan sa House, no? Kaya nga kung ako si Digong, hindi na ako dadalo diyan. Ano po? Okay? Anyway, may power to cite contempt man itong mga kongresista, di ba? Kasi yun yung parating sinasabi ho nila na keso may power daw sila to cite contempt, no? Doon ho sa kanilang iniimbitahan na ayong dumalo, di ba? Sa pagdinig, contempt ho ninyo si dating Pangulong Duterte. No? Total, wala naman niyang immunity. Hindi na yan sa presidente ng Pilipinas. Pwede na nga siyang kasuhan Yan kung kaya ho ninyo. Ano po? Kung nagkataon na iko-contempt ho ninyo ang dating Pangulo, that's the first time in history na isa pong dating Pangulo kinontempo ng mababang kapulungan. Just imagine, kaya hong mag-contempt yung House, members ho ng House, na pinili lang ho ng portion sa kanilang lugar at iko-contempt yung dating Pangulo na pinili ho ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Diba? Hindi ho sila mahiya dyan kung gagawin ho nila yan. So I don't think na gawin ho nila yan. Otherwise, alam ho nila kung anong magiging consequence, mga kabida, ano po. Diba? Baka yung mga kalyado nila ngayon, baka aalma yun, diba? Kasi kung ganun yung gagawin ho ng mga miyembro ng House, parang wala na po silang courtesy dun Parang wala na po silang respeto dun sa dating Pangulo, ano po, no? Sa bagay, yung actuations ng mga miyembro ng House of Representatives ngayon, lalong-lalo yung mga miyembro ng Quadcom, parang walang respeto na kay dating Pangulo, no? Duterte, mga kabida, ano po. Kung babasahin nyo lang yung kanilang mga statements, nung una, kakampi, parang Diyos nila si Digong nung Duterte administration pa, ano po. Napakabait. Pero ngayon, wala na sa posisyon, wala. Halos hindi nakilala nila si Digong, ano po, mga kabida.
Yun yung reality kasi sa politika, ano po, no? Pag nasa politika ka, expect the changes, no? Dapat asahan mo yung mga pagbabago po. Ha? Yung sinasabi ho nilang there is no permanent friends and enemies in politics, totoo yun. Totoo yun. Yung mga kaibigan mo ngayon, pagdating ho ng takdang panahon, magiging kaaway mo na yun. Ano po, no? Gaya na po dun sa panahon ni Digong, ano po, yung kanyang presidency, mga kabida. Itong mga taong umuusig ngayon sa kanya, mga kaibigan niya yun. Ha? Mga kaibigan niya yun noon. Noon. Pero ngayon, wala na. Kasi wala na sa power eh. Wala nang influence daw. Hindi ako naniniwala dyan. No? Wala na daw influence. Diba? That's the sad reality in politics. Okay? Kaya nga, ang sabi ho nila, dapat daw ngayon, dapat maamo ka raw. Para po, pagdating ho ng panahon, wala kang kaaway. Para daw, pagdating ng panahon, kaibigan mo pa rin daw yung mga taong nakakasama mo ngayon. Diba? Pero kung may nakita ka mang mali at hindi kaya-aya po at hindi magandang ginagawa, bakit ho kayo tumahimik dyan? Diba? Bakit ho kayo hindi magsalita? Kung nakita ho ninyo na maling-mali na talaga, di ba? That's the only way and the only legacy na pwede mong ipamana dun sa mga kabataan pagdating ho ng panahon na mawala ka na dito sa mundo, kukunin pa sa inyo, di ba? Mga kabida. So yun po. So titingnan na lang po natin kasi ang sabi ho ni Digong, hindi daw siya dadalo. So titingnan ho natin kung i-insist pa ng mga miyembro ho ng Quadcom yung kanilang karapatan at kanilang power to cite in contempt, no? Sakali hong hindi dumating si Digong sa kanilang Quadcom hearing, mga kabida. So thank you very much. Marami pong salamat po sa inyong lahat. God bless po.